Ikalimang kabanata. Ang mga responsibilidad ng mga mananampalataya. Huwag mong pagsasabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Sa halip kausapin mo sila na parang iyong ama. Ituring mo ang mga kabataang lalaki na parang mga kapatid, at ang matatandang babae na parang iyong ina. Pakitunguhan mo ng may malinis na puso ang mga nakababatang babae na parang kapatid mo na rin. Bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga biyuda na wala ng ibang inaasahan. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila, sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang biyudang nag-iisa na lang sa buhay ay umaasa na lang sa Diyos. Araw-gabi siyang nananalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. Ngunit ang biyudang mahilig sa kalayawan ay patay na sa paningin ng Diyos, kahit na buhay pa siya. Ituro mo sa mga kapatid ang mga tuntuning ito upang walang masabing masama laban sa kanila. Ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ang isama mo lang sa listahan ng mga biyuda na tutulungan ay ang mga hindi bababa sa 60 taong gulang at naging tapat sa asawa niya. Kilala sa paggawa ng mabuti gaya ng maayos na pagpapalaki ng mga anak, bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan, at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Ngunit huwag mong isama sa listahan ng mga biyuda na bata pa. Dahil kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. At dahil dito magkakasala sila, dahil magiging walang saysayang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Maliban dito, matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging tsismosa at pakialamera. At kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya para sa akin, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na lang silang mag-asawa at magkaanak, at mag-asikaso sa sariling pamilya. Sa ganoon, walang masasabing masama ang mga sumasalungat sa atin. Sinasabi ko ito dahil may ilang biyuda na ang tumalikod sa pananampalataya at sumusunod na kay Satanas. Kung ang isang mananampalatayang babae ay may kamag-anak na biyuda, dapat niya itong tulungan. Sa ganoon, hindi mabibigatan ng iglesia sa pag-aaruga sa kanila, at matutulungan pa ang mga biyuda na talagang wala nang inaasahan. Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigiik. At sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno sa iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. At tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila, pagsabihan mo sila sa harap ng lahat ng mananampalataya para maging babala sa iba. Sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, iniuutos ko sa iyo na sundin mo ang mga utos na ito nang walang kinikilingan o kinakampihan. Huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay mo sa kahit sino para bigyan ng kapangyarihang mamuno sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang bahid ng kasalanan. Dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. May mga taong lantad na lantad ang mga kasalanan nila bago pa man sila hatulan. Pero ang iba namay sa bandang huli na lang nalalantad ang kasalanan. Ganoon din naman, may mabubuting gawa na lantad na ngayon pa lang, habang ang iba naman ay malalantad din balang araw.